nandito tayo sa banal na templo ng God, sama-samang magpupuri. We may have many reasons, pero isa sa pinaka-reason natin ay i-worship, pasasalamatan at itataas ang ngalan ng ating Diyos na si Yahweh. Amen po ba? Let us worship our God. Marapat na ikaw, O Diyos, sa Zion ay papurihan. Dapat nilang tuptin doon ang pangakong binitiwan, pagkaot yaong panalangin nila ay iyong dinirinig. Dahilan sa kasalanan, lahat sa iyo ay lalapit. Bunga nitong pagkukulang, kaya kami nalupig. Gayunpaman, patawad mo'y amin pa ring nakakamit. Sila mang mga hinirang mo upang sa templo manahan. Silang mga pinili mo'y mapalad na tuturingan. Magagalak kaming lubos sa loob ng templong banal, dahilan sa dulot nitong pagpapala sa nilalang. Kami iyong dinirinig, tagapagligtas naming Diyos. Sa kahangahangang gawa, kami iyong tinutubos. Kahit sino sa daigdig, sa ibayong karagatan, may tiwala silang lahat sa taglay mong kabutihan. Sa taglay mong kalakasan, mga bundok tumatatag, dakila kat ang lakas mo ay sa gawa na hayag. Ang ugong ng karagatan, iyong pinatatahimik, pati along malalaki sa panahong nagngangalit, maging mga kaguluhan nilang mga nagagalit. Dahilan sa gawa mong mga bagay na dakila, natatakot ang daigdig at ang buong sangnilikha. Bunga nitong ginawa mo, sa galak ay sumisigaw, buong mundo, kahit sa sulok nitong daigdigan. Buong mundo, sumisigaw sa galak. Sumisigaw sa galak sa pasasalamat sa ating Diyos sa buhay. Tayo na binigyan ng mga biyaya ng Panginoon, tayo pong lahat ay mag-worship, magpapasalamat, at magbibigay ng papuri at pagdakila at pagtaas sa banal na pangalan ni Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Lord. Purihin ka ng lahat ng iyong mga ligtas. Salamat, Panginoon, sa love mo, sa pag-ibig mo, sa pagpapalaya, sa kalayaan na binigay mo sa amin. Kaya Panginoon, ito ang aming mga puso, ang aming buhay. Gawin mo itong banal mong templo, Lord. Ino-offer namin sa inyo ang aming buhay, ang lahat-lahat sa amin. Hallelujah. Purihin ka, O Lord. Hallelujah. Wala na kaming ibang gagawin, kundi itaas ang banal mong pangalan. Hallelujah. Praise you, O Lord. Hallelujah. Praise you with everything that we have. Praise you, O Lord. Hallelujah. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makanika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaliika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga
ng bawat isa. Let your glory fall in this place, oh God. Lord, aming nilalay daw na po lahat sa aming mga buhay. At ikaw na, Panginoon, na maghari. Ikaw ang mamuna sa aming mga buhay. Sa aming worship, ikaw ang magiging center, oh God. Sa aming mga pakikinig, oh Lord, sa inyo kami nakafocus. We fix our eyes on you. We lay down our lives on you. Lord, be glorified. In Jesus' name, amen. Good morning po sa ating lahat. I-welcome po natin ang bawat isa. Kumustahin po natin. I-handshake, hug. Kumustahin po natin ang bawat isa. Patiin po natin. Dulo sa dulo. Hello, kumusta ka? Ako'y nagagalak na makita ka. Hello, kumusta ka? Ako'y natutuwa na makasama ka sa pagpupunan.
ang Panginoon. Amen ba? Ang Panginoon ay walang katulad. Wala siyang kaparis. At wala nang pamatay sa Kanya. Kaya ngayon, let us declare na wala siyang katulad. Wala kang kaparis, oh God. Hallelujah! Woo! Lakang katulad, lalalakang katulad. 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 Katulad, lalalakang katulad. Wala kang katulad, lalalakang katulad. Lakang katulad, lalalakang katulad. Wala kang katulad, lalalakang katulad. Katulad, lalalakang katulad. Katulad, lalalakang katulad. Woo! Wala kang katulad. Woo! Hallelujah! Wala kang katulad, lalalakang katulad. Woo! Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw ang ano mang pagkakataon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang pagkakataon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, oh, oh. Wala kang katulad. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ikaw at ikaw pa rin. Hallelujah! Hallelujah! Yes, oh Lord! Ikaw at ikaw pa rin ang aming pupurihin. Ikaw ang aming sasambahin. Dahil wala kang katulad, wala kang kaparis, nag-iisa ka Diyos sa buhay. Praise your name, O Jesus. Purihin ka, O Lord. Purihin ka. Ikaw ang nag-iisang Diyos. Purihin ka ng lahat ng labi. Hallelujah. Praise you, O Lord. Napakasarap magpuri sa banal mong pangalan. In your name, nandoon ang kagalakan, andun ang kagalingan, nandoon ang kapayapaan. Nasa iyo, Panginoon, ang lahat ng iyon. Kaya as we worship, nararamdaman namin yung iyong pag-ibig na bumabalo sa bawat isa. Ang kapanatagan na ibinibigay mo ay walang kaparis, walang katumbas. Kaya, O Lord, aming buhay, Panginoon, ay lagi kang pupurihin. Lagi naming alalahanin ang magagandang bagay na ginawa mo sa mga pagsubok na tinuruan mo kami at sinamahan. Maraming salamat, Panginoon. Wala na nga talagang papantay sa iyo. Wala kang katulad, O Lord. Praise you, O Lord. Purihin ka, Panginoon. Truly, your faithfulness is forever. Your love mo, Lord. We thank you, O God. Hallelujah. Yes, O God. We worship you.
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB's Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Year 1964, March 13, 320 ng umaga, ng isang babae na nagngangalang Kitty Genovese. Nagtatrabaho po siya bilang isang sekretary sa umaga at tuwing gabi ay nagtatrabaho siya bilang bartender. 3:20 ng madaling araw nang umuwi siya. 28 years old lamang siya. Pabalik siya sa tahanan niya sa Queens, New York. 35 yards na lang ang layo niya sa kanyang tahanan, sa kanyang apartment, nang bigla siyang hablutin ng isang lalaki at pinagsasaksak. Sumigaw na sumigaw si Kitty Genovese hanggang sa magbukas yung mga ilaw doon sa apartment building na tinitirhan niya. Nagsisigawan yung mga tao, merong mga nagbukas ng bintana at sinigawan na, iwanan mo yung babae niya, huwag mo sasaktan yan. Hanggang ganun lang. Nung makita nung attacker ni Kitty na ang dami-dami palang nakakilala dito sa babaeng ito, doon sa lugar na yon, iniwan niya yung babae. Naglalakad lang siya. Then, si Genovese, nag-struggle siya para makatayo, naglakad, papasok sa kanyang apartment. Pero hindi pa siya nakakarating sa pinto ng kanyang apartment, bumalik na naman yung attacker niya. Pinagsasaksak ulit siya, sumisigaw si Kitty Genovese, hanggang sa isang bus ang dumaan. Inilawan sila, pinitpitan sila, kaya nagtatakbo muli yung lalaki, sumakay dun sa kanyang sasakyan, sa kanyang car, at tumalilis ng andar. Si Kitty Genovese, ang dami-dami na niyang tama. Pero nagpumilit pa rin siyang tumayo hanggang sa makarating siya sa loob ng pintuan ng kanyang apartment. Nandun pa lang siya sa hagdan, eto na naman yung lalaki. Bumalik at muli na naman siyang pinagsasaksak. After 15 minutes, sakalang merong tumawag sa mga pulis. 3:50 in the morning nang dumating ang mga pulis. At si Kitty Genovese, patay na nung kanilang matagpuan. Yung mga detective na nag-investigate, ang sabi sa balita, si Kitty Genovese ay merong 38 na nakakilala mismo dun sa attacker niya. Habang sinasaksak siya, 38 yung mga taong yon, pero 37 sa kanila ni hindi tumawag ng pulis at ni hindi nagbigay ng tulong. Isa lang ang tumawag sa pulis, that was after 15 minutes na nakita nilang patay na si Kitty Genovese doon sa hagdan ng tinitirhan niya na apartment. Nung taon na yon, maraming nagtaka, maraming nalungkot. Kasi yun yung kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng ganung gulo sa Queens. Napaka-strange, napaka-unusual, napaka-shocking ang sabi ng mga tao. At hindi ito yung typical na paraan dapat ng mga tao na nakakita sa kakilala mo, kapitbahay mo na sinasaksak ay hindi mo tutulungan. At ang nakakalungkot po sa statistics, ang sabi noon, 93% ng mga Amerikano ang Kristiyano na nung panahon na yon. Ang tanong, anong diferensya ng mga Kristiyanong yon? Bakit hindi nila nakuhang tumulog? Bakit hindi nila nagawang gisingin at ma-empower yung kanilang pananampalataya ng yung compassionate soul na meron dapat sila, meron dapat yung mga anak ng Panginoon. Bakit hindi nagising ng pananampalataya na meron sila ang compassion na yon? Sa umagang ito, pag-aralan po natin na ang ating compassion must be fueled by our faith. Tayong lahat ay tumayo, sabay-sabay nating basahin ang Luke 10:27. The man answered,
You must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind, and love your neighbor as yourself. Let your faith be the fire that fuels the compassion within us. A compassion fueled by faith. Yan po ang title ng pag-aaralan natin. Tayong lahat ay tumungo. Dakila at makapangyarihan namin, Panginoon, muli inaanyayahan namin ang iyong banal na presensya para pumalagitna sa amin at magturo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Salamat po sapagkat alam namin na buhay ka na aming Panginoon at kami na iyong mga anak ay patuloy mong binabago for your glory. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ang passage po natin sa umagang ito ay nasa Luke 10. Nagsisimula ito sa verse 20. Ito po ang first century equivalent ng super familiar story of the Good Samaritan. Nagkwento si Jesus Christ in response sa isang question ng lumapit sa kanya na nagtatanong na expert in religious law. So verse 25, sabi doon, isang Jewish lawyer. Kilalanin natin yung mga casts involved dito sa kwento na ito. Unahin na po natin ang learned lawyer na ito na lumapit sa Panginoon. Ang lalaking ito ay isang lawyer, isang expert sa Old Testament law, at siya ay isang Old Testament scholar. Ang question po na tinatanong ng learned lawyer na ito kay Jesus ay, Teacher, what should I do to inherit eternal life? Basically, ang itinatanong po niya ay, what must I do para makarating ako sa langit? Anong dapat kong gawin to be saved? Tinanong niya si Jesus, kung ano ba sa palagay ni Jesus ang napakahalagang requirement ng Panginoon at ng batas para siya ay masave. Ano ba ang dapat gawin ng isang tao para makapunta sa langit? Nakikinikinat ako na si Jesus nung oras na yun na ngumit-ngiti-ngiti. Napapangiti siya. Kaya ang ginawa ni Jesus Christ, sa halip na sagutin yung tanong, ibinalik niya yung question. Sa verse 26, sabi niya doon, what does the law of Moses say? Ano ba ang nabasa mo? Ano ba ang pagkakaintindi mo? Sabi ni Jesus Christ. Di agad sinagot ni Jesus yung lawyer. Tapos, si lawyer naman, nag-aabang lang, ano ba ang sasagot ni Jesus Christ sa akin? Alam ni Jesus Christ na learned lawyer to, marunong to, alam nito ang batas, alam nito ang Old Testament. Kaya question ulit ang ibinato ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, you know the law. Alam mo ang batas, di ba nagbabasa ka? Ang isang lawyer, tiyak alam niya na para makatanggap ka ng isang inheritance, dapat yung namatay o yung magpapamana sa'yo ay kadugo mo. Dapat kamag-anak mo. Kung kadugo mo, tiyak kahit wala ka doon sa table at binabasa yung last will and testament, may karapatan ka sa mana niya. At tatanggap ka ng mana kung ikaw ay kadugo. Pwede ka lang maka-inherit ng isang kayamanan dahil sa relationship. Hindi dahil sa anuman na nagawa mo. Kaya si Jesus, ang gusto niya makita at maintindihan po nitong learned lawyer na ito na hindi tayo kayang iligtas ng batas. Na kahit anong gawin mo, kahit gaano karami ang alam mo sa law, kahit gaano karami ang sinusunod mo sa law, sabi niya sa learned lawyer na to, kahit sino sa atin, hindi kayang sumunod perfectly kasi merong papalpak at papalpak ka dahil sa sobrang dami ng batas na yan. So verse 27, sumagot yung lawyer, ito ang batas, sabi ng lawyer, you must love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. And you must love your neighbor as yourself. Sabi niya, kinakailangan mahalin mo ang God, mahalin mo ang kapwa mo. Sabi ni Jesus Christ, tama. Pag ginawa mo yan, then you will live. At pwede kang mag-inherit ng eternal life. Gustong sabihin ng lawyer kay Jesus Christ na wala akong problema sa batas. Sinusunod ko itong dalawang batas na to. Nag-aral ako ng Old Testament.
Nire-recite ko nga morning and evening yung prayer namin. Alam na alam ko ang batas. Hindi ako magiging lawyer kung hindi ko yan alam at kung hindi ko sinusunod. Pero, kahit po kasi alam mo ang batas, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw ay ligtas na kung hindi mo ina-apply ang knowledge na ito. Binibigyan tayo ng Panginoon ng wisdom. Ang sabi ng Panginoon, ako'y magbibigay ng wisdom sa sino mang nais nito at humihingi nito sa akin. Hindi madamot ang Panginoon to say no to us kapag nangihingi tayo ng wisdom. Ang problema, ang mga anak ng Diyos nagkakaroon ng wisdom, nagkakaroon ng kaalaman, pero hindi ginagamit. Sabihin mo nga sa katabi mo, gamitin mo yang katalinuhan. Ang problema ng matalinong lalaking ito na kausap ni Jesus Christ, wala siyang idea ng tungkol sa salitang neighbor. Kaya sa verse 27, yun yung iniisip niya, sino tong neighbor ko na mamahalin ko? Ang sagot sa verse 29, the man wanted to justify his action, so he asked Jesus, and who is my neighbor? Kasi itong lalaking ito, itong learned lawyer na ito, marami na siyang alam, pero sineseparate niya yung relationship niya with God sa relationship niya with his fellow man. Kaya ang tanong niya, who is my neighbor? Gusto lamang niyang sabihin na, sino ang mamahalin ko? Sino ang gusto mong mahalin ko, Jesus Christ? Sino ang gusto mong mahalin ko at sino ang gusto mong hindi ko na mahalin? Dapat, ang tamang question na sinabi ng lalaking ito ay, to whom can I be a neighbor? Kasi dito nag-focus yung salita ni Jesus Christ dahil alam nga niya na gusto siyang siluin ng lalaking ito. Kaya ang naging focus ni Jesus Christ is that your compassion must be fueled by your faith. Kung meron kang relationship sa God, nagkakaroon ka na ng kaligtasan. Ikaw ay mag-i-inherit na ng kingdom of God. Mag-i-inherit ka ng panghabang buhay mo doon sa kalangitan. Dahil meron kang relationship sa Panginoon. Dahil meron kang pananampalataya sa Diyos na tanging way papunta dyan sa langit. Pero, kinakailangan magkaroon ka ng compassion mo. Dahil ang compassion na ito ay na-fuel ng pananampalataya mo. Hindi mo pwedeng sabihin na meron kang faith nang wala ka namang compassion. Nag-fail yung lawyer to see na yung compassion niya dapat ay na-fuel ng kanyang pananampalataya at kaalaman niya tungkol sa Diyos. Sabi niya sa verse 29, gusto niyang i-justify yung kanyang mga actions kasi parang tinamaan siya sa sinabi ni Jesus Christ na hindi nakikita sa kanya yung love your neighbor. Yung compassion niya sa kanyang mga kapitbahay, sa kanyang mga kapwa-tao. Siguro ganito din tayo ng mga Kristiyano. Nagmamahal tayo dun lang sa mga tao na gusto nating mahalin. Umiintindi tayo sa mga tao na gusto lamang nating intindihin. Nagbibigay tayo minsan sa mga tao na alam natin na kayang palitan yung generosity natin. Tingnan mo nga yung katabi mo. Meron ka bang compassion sa kanya? Yung Old Testament lawyer na to, ginagawa niya nung oras na yon kung ano yung ginagawa ng karamihan sa mga lawyers. Hinahanapan niya ngayon ng butas yung batas. Gusto niyang i-justify yung sarili niya. Gusto niya na gawing tama yung sarili niya, yung relationship niya sa Panginoon doon sa mga nagiging actions niya. Itong learned lawyer na ito, mineasure niya ang kanyang sarili against both commands. Na-figure niya na kung nasusunod niya itong isa, dapat makalusot ako na nasusunod ko rin itong isa.
tayo rin minsan, tinatry natin na i-reduce yung commandment ng ating Panginoon to something na kaya nating gawin. Hanggang dun lang sa kaya nating pagsunod. Kung ang loving our neighbor, ang ibig sabihin nito ay loving people, ay nagmamahal naman ako. Kaya lang dun lamang sa mga taong kamahal-mahal. Kasi mas madali silang mahalin. Si Jesus, dinedefine niya yung neighbor na ito with a story. Doon sa parable na ikinento niya, nakasunod. Ang first century parable na ito ay katugma po nung introduction natin kanina na si Kitty Genovese story. At ang story na ito ay nagtuturo sa atin ng ilang basic lessons concerning compassion. What is compassion? Ano nga ba ang compassion? Ang una, compassion is based on need, not worth. Ang compassion po natin, kinakailangan, driven siya not by worth of the recipient, but by his need. So verse 30, ang reply ni Jesus with a story, sabi niya, a Jewish man was traveling from Jerusalem down to Jericho. Ang journey po from Jericho papunta sa Jerusalem ay kilalang kilala dahil delikado ang maglakad dito mag-isa. Napaka-steep ng daan, napakatarik ng daan, at napaka-mapanganib. Kasi ang Jerusalem po ay 3,000 feet above sea level. Samantalang ang Jericho ay 1,000 feet below sea level. So lumalabas na 4,000 feet ang lalakbayin ng isang manlalakbay from Jericho papunta sa Jerusalem at aabot lamang ng 15.9 miles. Ibig sabihin, napaka-stiff talaga nung bundok na aakyatin nila. Kasi ang Jerusalem nga po ay nasa ibabaw ng isang bundok, nasa ibabaw ng hill. Dito ay merong, dun habang sa daan, maraming napakalalaking bato na pinagtataguan ng napakaraming robbers. And every time na makakakita ang isang robber ng nag-iisang naglalakad doon, pinagnanakawan niya. Kaya nga po yung road na yon from Jerusalem papunta sa Jericho at pabalik po from Jericho papunta sa Jerusalem ay tinawag na Tat-at-ed-dam, na ang ibig sabihin ay the way of blood. The man in need na nakita po ng Jewish man na ito ay ang kanyang in need neighbor. Nangangailangan ng tulong na kapwa niya. Napapunta ka na ba dito sa ganitong posisyon? Yung minsan ay nangailangan ka? May kakilala ka ba na isang nangangailangan ng tulong? Or alam mo na ang taong katabi mo ngayon ay one of these days ay mangangailangan ng tulong mo? Mga tao na sugatan, mga tao na merong sakit, mga tao na yung kanilang health ay talaga namang nagde-deteriorate, mga tao na alam mong defeated, humiliated, mga tao na alam mo na malungkot. Yung minsang makikita mo, ba't ang lungkot ng mata niya kahit tumatawa siya? Mga tao na nakaka-experience ng grief, mga tao na maraming mga pangyayari sa buhay niya na napahiya siya. May kakilala ka bang ganito? Tanungin mo nga ang katabi mo kung siya yon. Kung yang katabi mo, ang in-need neighbor na to, kinakailangan mo siyang tulungan sapagkat siya ang neighbor mo na nangangailangan ng tulong. Minsan, may mga kapatid tayo na spiritually wounded. Meron tayong mga kapatid na nawala na yung joy of their salvation na makikita natin sa daan. Na kahit kausap natin sila, na kahit sabihin nila sa atin na hindi naman ako nawawala sa Diyos, pero halata mo sa kanyang ngiti at sa kanyang mga mata na unti-unti na nga siyang nagbabackslide at tumatalikod sa Panginoon at bumabagsak na sa kasalanan. Meron tayong mga kapatid na kapag nakita mo, alam mo na financially unstable siya. Siya ang in-need neighbor na sinasabi ni Jesus Christ.
bago po tayong maging isang good neighbor sa kanila, kinakailangan alamin muna natin kung sino ang in need of a neighbor. Kung sinong neighbor ang nangangailangan ng tulong. Sino nga ba ang mga neighbor na to? Ang mga nangangailangan ng tulong, mga tao na nakatira sa kapitbahay mo, mga tao na ka-close mo, kaibigan mo, kakilala mo, mga ibang believers from different churches, mga tao na nakilala mo dito sa loob ng church. Sino ang neighbor na to? Si Haddon Robinson po, napakaganda nung kanyang pagpapaliwanag ng meaning ng isang neighbor. Sabi niya, a neighbor is someone whose need you see, whose need you are in a position to meet. Ang daming mga ganitong tao ang namimit natin sa araw-araw na pwede tayong maging isang good neighbor sa kanya. As a neighbor in need, ay nandoon at nakahiga sa tabi ng road, 3 individuals ang dumaan. At nakita siya. Yung first passerby ay inintroduce sa verse 31. Sabi doon, by chance, a priest came along. Isang priest ang naglalakad down the road. Nang makita niya yung lalaki, he crossed to the other side of the road. Tumawid siya sa kabila at nagpatuloy ng kanyang journey. Tawagin natin ang lalaking ito na the passing priest. Isang relihiyosong lalaki. Galing siya sa Jerusalem, pabalik na siya from the temple at pupunta siya sa Jericho. Sa verse 30, sabi doon, babalik na siya sa kanyang tahanan at tapos na siya doon sa ginagawa niya. Ang city of Jericho po ay merong about 12,000 priests. Kadalasan ng mga priests na nagtatrabaho doon sa Jerusalem ay dito nakatira sa Jericho. Nagtatravel ang mga priest na ito ng 15.9 miles to Jerusalem dito sa rocky, mountainous, desolate area na to. Tingnan natin ang sarili natin kung makaka-identify tayo dito sa mga lalaking ito, sa passing priest na to. Bakit natin i-identify ang sarili natin sa passing priest? Kasi po, ang sabi sa 1 Peter 2:9, we are a royal priesthood. Kaya pwede tayong mag-identify sa passing priest na to. Ang daming mga reason para ang priest na to ay hindi tumigil. Ang daming mga excuses na pwede niyang sabihin para hindi niya tulungan yung in-need neighbor na nadaanan niya. Bakit? Kasi hindi po siya hahawak ng isang patay na lalaki. Kasi, or yung isang lalaking nakahiga, baka patay na yon, so hindi niya hahawakan. Dahil kung siya ay priest at humawak siya sa patay, magiging ceremonially unclean siya. At hindi na niya magagawa ang duty niya sa temple. Gandang rason, di ba? Kasi sabi sa Leviticus 21:1, a priest must not make himself ceremonially unclean by touching the dead body of a relative. O, di hindi siya hahawak. Baka patay na yun eh. Pero sa verse 31 ng NIV, dito po sa Luke 10, sabi doon, the priest was coming down the road. Galing na siya sa Jerusalem, pababa na siya, pauwi na siya, papunta sa kanyang tahanan sa Jericho. Uuwi na siya, ibig sabihin, tapos na siya sa trabaho niya sa temple. Kung pauwi na siya, buong araw na siyang nandoon sa temple at pababa na siya, tapos na yung part niya, tapos na yung ministry niya. Off-duty na siya. Pwede na siyang humawak ng patay. Pero ang lalaking ito, meron siyang switch na tina-turn off and on niya, isang religion na pwede niyang i-on and off kung gusto niya. Hindi ba ganito din minsan ang ginagawa natin ng mga Kristiyano? Nako-confine yung religion natin
kapag Sunday lang. Nakikilala tayo ng mga kapitbahay natin ay Sunday, born again nga pala yan. Kaya yan wala sa bahay nila. Ay kaya pala sarado ang tindahan niya kasi Sunday. Nakikilala lang tayo ng mga kaibigan natin pag Sunday. Pero pagdating ng Monday, Tuesday, Wednesday, yung trabaho natin, yung kilos natin, yung iniisip natin, yung sinasabi natin ay parang kapareho din lang ng mga non-believers. Nako-confine yung religion natin tuwing linggo lang. Nako-consider natin ang sarili natin na off-duty for the rest of the week sa ating mga duties sa Panginoon. Or minsan naman, uma-attend nga tayo sa church pero gustong-gusto na nating umuwi. Nagmamadali tayo. Bakit? Kasi hirap na tayong magpaka-Kristiyano sa loob ng church. Sana hindi natin gawin ang lahat ng ito. Di ba tayo nagagalak na ang ating Panginoon, hindi niya sinasabing tuwing linggo lang pwede kang manalangin kasi off ako sa duty ko pag Monday hanggang Sunday. Hindi ba tayo nagagalak na hindi sinasabi ng Panginoon ay hindi ako pwedeng mag-save ngayon kasi Wednesday. Saka na kayong manalangin sa akin ng salvation prayer. Kapatid, ang ating paglilingkod sa Panginoon ay hindi lamang tuwing Sunday. Amen? Ang ating pagiging Kristiyano, yung lumalabas sa bibig natin ay hindi lang tuwing meron tayong Bible study sa ating tahanan. Dapat nakikita yan, naririnig at nahahalata sa atin for all the rest of the days of the week. Minsan, masyado tayong busy. Busy sa mga importanteng bagay na naneglect na natin yung pinaka-necessary. Minsan sinasabi natin na hayaan nating iba ang gumawa nito. Mas qualify naman sila para mag-minister. Mas qualify naman sila para magsalita sa unahan. Mas okay naman sila para mag-testify. Pero anong sabi sa James 4:17? It is sin to know what you ought to do and then not do it. Kung alam mo ang tama at hindi mo yan ginawa, nagkakasala ka. Ilang beses na nga ba na nagpapass by tayo with someone on the road to Jericho? Ilang beses na nga ba na hindi natin pinansin yung mga in-need neighbor natin na nandun sa harapan ng ating tahanan? Ilang beses na nga ba na nagpass by tayo on the road of our life dun sa mga tao na nangangailangan ng tulong natin at hindi natin binigyan ng tulong ang ating in-need neighbor? Sa palagay mo, bakit ni Jesus Christ hinayaan na meron kang makatabi sa oras na ito na nangangailangan ng tulong mo? Para lang hindi mo siya pansinin? Bakit sa palagay mo na sa dinabi-dami ng tao pagtawid mo dyan sa kalsada, ang natagpuan mo ay isang kapatid na nakita mong lungkot na lungkot? Ano yun? Nagkataon lang talaga na nakasalubong mo siya? Pwede ba na hindi mo na talaga tingnan at bigyan siya ng tulong na nanggagaling sa'yo? Sa palagay mo, bakit mo nalaman na nangangailangan ng tulong si kapatid? Ang dami-dami mong pwedeng marinig. Tapos napakinggan mo lang na ay kailangan ng tulong ni kapatid. Bakit sa dinabi-dami ng tao dito sa CCFI Church, ikaw ang nakaalam na nangangailangan siya ng finances, ng tulong pinansyal? Bakit? Para magtengang kawali lamang? Hindi kaya inilagay ka ng Diyos sa lugar na yon kasi ikaw ang tutulong? Ang nakakasyak po, itong priest na to ay considered as the holiest person among the Jews. Siya yung nagtuturo ng scriptures. Naka-entrust sa kanya yung mga offering sacrifices ng mga kasalanan ng mga tao.
At siya lang yung tao na pwedeng pumasok sa Holy of the Holiest. Siya lang yung pwedeng pumasok doon. Kung meron man na pwedeng mag-reflect ng character ng God, dapat ito na yung priest. Kung meron mang kakakakitaan ng image ng Panginoon, ito na dapat yung priest. Kapatid, alam mo ba, na kung meron man na gagamitin ang Panginoon para makilala ng mga tao kung gaano kabuti ang Diyos, kung sino yung image na makikita ang image ng Lord sa mga tao, alam mo ba na ikaw ang gagamitin ng Panginoon kung gagamit man siya? Ang sabi ni William J. Thoms, "You may only be the Bible your neighbor could ever read." Dahil hindi lahat ng mga neighbors, hindi lahat ng mga tao ay pwedeng makarinig ng salita ng Panginoon. Alam mo ba na ikaw yung Bible na pwede nilang basahin? Ang nakakalungkot, hindi natin binubuksan ang buhay natin para mabasa ng iba at para makilala nila si Jesucristo na ating Diyos. Ang second passerby ay inintroduce sa verse 32. A temple assistant walked over and looked at him lying there. But he also passed by on the other side. Isang temple assistant. Ito po sa NIV ay tinatawag na isang Levite. Kaya tawagin natin ang Levite na ito na the looking Levite. Ang Levite na ito, sinilip muna niya yung lalaki. Tiningnan naman niya yung lalaki. Pero siya rin, hindi niya feel na tumulong sa isang neighbor in need. Katulad nung nangyari kay Kitty Genovese, yung mga neighbors niya, hindi tumulong sa kanya, ito rin, dito sa parable na to, yung first two passers-by, probably, ayaw talaga nilang tumulong. Kasi baka sila ma-involve, baka sila rin saksakin, baka sila rin magkaroon ng trouble. Ang totoo, hindi naman talaga sila masasamang ugali. Hindi naman sila mga monsters. Sila ay pangkaraniwan lamang mga kapitbahay. Mabait din naman sila. Ordinaryong mga tao na nagmamahal sa kanilang mga pamilya, sa kanilang mga mahal sa buhay. Kilala nila yung in-need neighbor, kilala nila si Kitty Genovese, pero ayaw nilang ma-involve. Ayaw nila ng trouble. Itong mga taong ito, mababait din naman at gumagawa rin naman ng mabuti. Pero kahit nakita nila yung need, yung pangangailangan, wala silang ginawa. Siguro, ayaw nga lang nilang ma-involve. Siguro, busy lang talaga sila. Siguro, may sarili din silang problema na dapat ay magkaroon ng solusyon. Parehong lalaki, itong passing priest at looking Levite, nakita nila yung in-need neighbor pero inignore nila yung pangangailangan. Pero itong looking Levite na to, curious siya. Tiningnan muna niya kung ano ang mali. Willing naman siya na malaman kung ano ang pangangailangan nung in-need neighbor. He was willing, pero hindi siya willing to help. Minsan, ganun din tayo. Ay, kawawa naman si kapatid. Nangangailangan ng tulong. Hanggang kawawa na lang ba tayo? Hanggang minsan naiisip na lang natin, kailangan niya ng prayer, pero pinapanalangin mo ba siya? May mga pagkakataon na nakikita mo yung pangangailangan ni kapatid, pero ayaw mong ma-involve. Kasi may sarili ka ring problema. You are willing to know kung sino yung mga neighbors natin na nangangailangan ng tulong pero hindi tayo willing to help. Ang passing priest na ito at ang looking Levite ay hindi po nag-fail dahil hindi sila relihiyoso. Yung failure nila ay
ay hindi dahil sa wala silang religion. Nag-fail sila in spite of their religion. Meron silang relihiyon, pero wala silang relationship sa kanilang Diyos na pinapanampalatayanan nila. Kaya wala silang faith na pwedeng mag-ignite ng compassion na nasa kanila. Ang dalawang Christian na ito ay nandoon sa loob ng isang lifeless religion. Nagmi-minister sila sa loob ng church, mga core group sila, elders and deacons sa loob ng church, nagmi-minister sa church, nagsishare sa harapan, nagte-testify sa kabutihan ng Panginoon, pero hindi naapektuhan ang uri ng pamumuhay na meron sila. Ang tanong ko, kapatid, ang buhay mo ba ay naaapektuhan ng pananampalataya mo? Sabi sa verse 33, "Then a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion for him." Diba? Nakakagulat. Isang Samaritan ang tumulong. Isang akala nila ay kalaban. Isang lalaking may sama ng loob doon sa in-need neighbor. Isang lalaking binubuli nung in-need neighbor. Isang lalaki na minamaliit at minamata nung in-need neighbor. Isang Samaritano ang tumulong. Kapatid, ang tanong ko, nakikita mo ba ang pangangailangan ng neighbor mo? May ginagawa ka ba? O namimili ka kung sino yung neighbor mo na tutulungan mo? Tandaan natin, compassion is based on need, not worth. Kung ikaw ay tunay ngayong may pananampalataya sa ating Panginoon, dapat yung pananampalatayang mo na yon ang mag-i-ignite ng compassion within you na base sa pangangailangan at hindi sa worth ng tao na yon. Compassion feels something. Sabi doon sa verse 33, a despised Samaritan came along. Yung pong word na compassion, he felt compassion for him. Yung word na compassion came from the original Greek esplanknisthe, na nagre-refer sa inward parts ng isang tao, yung heart or kidney, na ang ibig sabihin ay to be moved in the inward parts. Na kung babasahin natin yung verse, sabi doon, a despised Samaritan came along, and when he saw the man, he felt compassion. He was moved from the heart. Na-feel niya yung compassion from his heart, from his innermost being, from his soul. Kumilos itong Samaritanong ito, itong mabuting taong ito, kumilos siya hindi dahil iniisip kung ano yung sasabihin ng iba. Hindi siya kumilos dahil sa kailangan lang at wala siyang ibang ginagawa o inisip niya ng, kawawa naman taong to, baka wala nang dumaan na Hudyo na tutulong sa kanya. Kumilos siya hindi dahil may nakatingin, kumilos siya dahil esplanknisthe. He felt inwardly from the very self, from his heart, galing sa tunay na siya ang pagkilos niya. From the heart, kumilos dahil ito ang idinikta ng kanyang puso. Yung gut feeling na, ay, kailangan ko tong tulungan. Pero, Hudyo to eh. Inaapi ako nito eh. Binubuli ako nito eh. Sinasabi nito na makasalanan ako eh. Sinasabi nito na nakikipamatok ako sa iba. Sinasabi nitong Hudyo na to na wala akong karapatan sa kaharian ng langit. Na hindi ako sa lahi ni Abraham. Na pumatol ako sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos na si Yahweh. Hindi niya inisip yun. Nang makita niya
something inside this Samaritan, this soft-hearted Samaritan, something inside him said, hindi ko siya pwede talikuran kahit pinubuli niya ako. Hindi ko siya pwedeng talikuran kahit may mga panahon na pinagtawanan niya ako. Hindi ko siya pwedeng lampas-lampasan lang kahit may mga panahon na nilait-lait niya ako. Siya ang ating soft-hearted Samaritan. Nakita niya yung same neighbor in need na nakahiga doon sa road in agony. Ando doon at walang nagbibigay ng tulong. Kaya yung heart niya parang kumulo, parang na-churn up, parang hinalo-halo. Kaya sabi niya, hindi ko pwedeng lampasan ito nang hindi ko siya tutulungan. Yan po yung way na naaapektuhan tayo ng compassion na ibinigay sa atin ng Panginoon. Isang compassion na nasi-stir up ng pananampalataya, ng relationship na meron ka sa Diyos mo. Isang compassion na nasi-stir up. Isang compassion, isang feeling, gut feeling na hindi ka patatahimikin, na hindi ka makakatulog sa gabi, not until you do something. Hindi ka patatahimikin ng compassion na yan hanggat wala kang ginagawa. Nang yung Samaritan na yon, nakita niya, nasilip niya, nakita niya yung suffering man na half dead na nakahiga along the road, meron siyang gut feeling. Something that made him do it. Something that made it impossible for him para lampasan, para iwanan lang itong in-need neighbor niya. Hindi po nag-decide ang soft-hearted Samaritan na to na tulungan yung lalaki, yung in-need neighbor on the basis of how worthy he was. Kasi hindi nga worthy yun eh. Kalaban niya nga yun. Pinagtatawanan nga siya noon. Tumulong siya sa in-need neighbor because of how needy he was. Kasi nakita niyang nangangailangan ng tulong. Kaya walang logical reason for the Samaritan para ibigay yung pera niya, tumulong sa kanyang enemy na nangangailangan, pero ang wisdom na nanggagaling sa Panginoon, kailangan niyang tumulong. Sa lahat ng mga nagdaan doon, sa passers-by, doon sa in-need neighbor na yun, ang soft-hearted Samaritan lang ang nagkaroon ng reason to help. Despite sa kanyang society, before this incident, yung ginagawa ng mga Hudyo sa kanila, na pinagtatawanan sila, minamaliit sila, at tinitingnan sila as makasalanan, alam niya na yung good deed na gagawin niya ay hindi pwedeng baguhin yung status niya sa community. Yung status niya pag nakikita siya ng mga Hudyo na to, ng mga priest na to, ng mga Levites na ito, lahat ng mga Hudyo. Dahil alam niya na compassion is not based on the worth of someone, but on his need. Kaya tutulong siya dahil merong nangangailangan ng tulong niya. And compassion feels something. Naramdaman niya. Tutulong siya dahil nagmamahal siya kahit sa kalaban. Compassion not only feels something, but compassion does something. Matindi yung inward feeling na nararamdaman niya, kaya hindi niya mapigilan yung sarili niya na hindi siya umaksyon. So verse 34, sabi doon, going over to him, the Samaritan soothed his wounds with olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his own donkey and took him to an inn where he took care of him. Hindi niya nilampasan yung in-need neighbor o inisip na ihingi na lang niya ng tulong sa bayan. Kapag nakakita siya ng isa ding Hudyo na pwedeng humawak doon sa nangangailangan ng tulong, pero
nilapitan niya yung injured man at gumawa siya ng 6 actions. 6 verbs ang makikita po natin dito sa verse 34. Itong 6 action words na to ang nagpapakita just how active yung compassion ng lalaking ito. Sabi doon sa verse, going over to him. He went to him. Nilapitan. At anong ginawa? He poured oil and wine on his wounds. Para saan? Para masut muna yung nararamdaman. Para hindi ganong masakit. Yun yung first aid na ginawa niya. Sunod, he bandaged his wounds. Nilagyan niya ng bandage, tinakpan niya yung wound ng lalaking ito, and he put him on his donkey, isinakay sa kanyang donkey. He took him to an inn and took care of him. Hindi lang siya nagkasya sa isang pwede niyang gawing kabutihan para sa isang kaaway. Ginawa niya ang 6 na ito. Bakit? Dahil compassion pushes us to do an action. Ang compassion, dapat nag-a-action ang mga anak ng Panginoon. Compassion not only does something, but compassion costs something. Sa verse 35, sabi doon, the next day, he handed the innkeeper 2 silver coins, telling him, take care of this man. If his bill runs higher than this, I'll pay you the next time I'm here. Talagang extra mile yung ginawa niya. Hindi lang siya gumawa ng kabutihan, kundi he went on an extra mile. Nang isakay niya, itong in-need neighbor na to sa kanyang donkey, ang ibig sabihin, ang Samaritanong ito ay naglakad. He walked 4 miles para lang tumulong sa isang nang aapi at nang bubuli sa kanya. Importante po na ma-recognize natin that he also took time to take care of the guy. Sabi dun sa verse, next day pa, bago niya ibinigay yung pera sa innkeeper, yung 2 silver coins dun sa innkeeper, bago siya nagbayad. Ibig sabihin, kasama niya sa kwarto, siya ang nag-alaga magdamag doon sa nangangailangan na lalaki. Itong soft-hearted Samaritan na to, dinala niya yung lalaki sa inn at sinigurado niya na aalagaan ng innkeeper ang in-need neighbor na to hanggang gumaling ang victim. At ang promise niya, babalikan niya yung innkeeper para bayaran kung kulang pa ang kanyang binayad. Kung meron pang mga additional expenses dun sa pag-aalaga ng lalaki, ang promise niya, babalikan niya. Bukod dun sa iniwan niya na pera para alagaan ang lalaking ito, may promise pa siya na babalik. Walang limit on how much, kung magkano yung pwede niyang itulong sa lalaking ito, sa kaaway niya. Dahil nakita niya na itong lalaking ito na nambubuli sa kanya ay isang in-need neighbor at kinakailangan ng tulong. Kapatid, compassion is based on need, not worth. Compassion feels something. Compassion does something, and it costs something. And this compassion will demonstrate our relationship to God. Ang tanong ni Jesus Christ dito sa verses 36-37, which of these 3 would you say was a neighbor to the man who was attacked by bandits? Ang tanong ni Jesus Christ. Ang sagot ng learned lawyer, the one who showed him mercy. Then sabi ni Jesus Christ, salamat naman. Nakuha mo. Naintindihan mo rin sa wakas. Now go and do the same. Napansin nyo? Hindi nabanggit nitong lalaking ito, nitong learned lawyer na to, yung word na Samaritan. Kasi ganun talagang iniisip niya, mababang klaseng lalaking ito. Hindi ko ka-level, tapos gagayahin ko, sabi ni Jesus Christ. Hindi ko siya ka-level, tapos bababa ako sa level niya. Hindi nga sila sumusunod sa law, di ba? Tapos gagayahin ko siya.
Sabi ni Jesus Christ, yes. Dahil if you want to go to heaven, hindi ka matutulungan ng batas mo. Kinakailangan mong magkaroon ng relationship with God at madedemonstrate na totoo ang relationship na ito by compassion. Kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas at meron kang pananampalataya sa Diyos, your faith must fuel compassion. Yung passing priest, yung looking Levite, dapat na-impluensyahan sila ng religion nila para tumulong. Kasi ito yung sinasabi sa kanila kinakailangan nyo to love your strangers sa Leviticus 19:33 to 34. Sabi doon, ito yung batas nila, do not take advantage of foreigners. Treat them like native-born Israelites. Love them as you love yourself. I am the Lord your God. Dahil sa pag-aakala na kailangan nilang sundin ang batas, nalayuan yung mga makasalanan na hindi pwedeng hawakan at mahahawa sila sa mga makasalanang ito. Dapat ilayo nila ang sarili nila dahil mahahawa sila. Nakakalungkot na nakalimutan na nila na magpakita ng pag-ibig sa foreigner. Na magpakita ng pag-ibig sa isang neighbor. Ito ang tatak ng tunay nga na sumasamba sila kay Yahweh. Kapatid, nakikita ba ang tatak na to sa buhay Kristiyano mo? Deuteronomy 10:17 to 19 says, For the Lord your God is the God of gods and Lord of lords. He is the great God, the mighty and awesome God, who shows no partiality. He ensures that orphans and widows receive justice. He shows love to the foreigners living among you and gives them food and clothing. So you too must show love to foreigners, for you yourselves were once foreigners in the land of Egypt. Sineparate ng priest at ng Levite yung neighborliness nila from their religion. They separated faith from compassion. Kapatid, dapat ang faith mo ngayon mag-fuel ng compassion in us. Na-feel natin na i-practice kung ano yung sinasabi natin. Katulad ng passing priest at ng looking Levite na to, nag-feel sila to practice what they preach. Na ipakita kung ano yung katauhan nila na dapat na binabago sila ng Panginoon. Nakita lamang kung gaano kababaw ang kanilang pananampalataya. Kapatid, kadalasan, niloloko lamang natin ang ating mga sarili. Sabi sa verse 26, kadalasan, we are fooling ourselves. Ipinapakita na lamang na your religion is worthless. Verse 27, tandaan natin that pure and genuine religion in the sight of God the Father means caring for orphans and widows in their distress and refusing to let the world corrupt you. Sa story na to, sa parable na to, si Jesucristo, sineparate niya ang mga tao na merong relationship with God from merely being religious. Kaya't ang parable na to ay magsasalamin sa atin kung tayo ba ay relihiyoso lamang o may relasyon kay Kristo. Kung may pananampalataya ka, kapatid, this faith will fuel your compassion. Hindi mo mapipigilan ang sarili mo na tumulong. Hindi mo mapipigilan ang sarili mo na umunawa. Hindi mo papipigilan ang sarili mo na magmahal para sa glory ng God. Oo, hindi po tayo dadalhin ng kabutihan na meron tayo papunta sa langit. Pero, yung faith na yan, yung buhay na yan, yung relasyon na yan na tinanggap natin sa Panginoon, enough na yan na makarating ka sa langit. Pero dapat, ma-fuel niyan kung ano ang compassion na inilagay sa atin ng Panginoon. Mai-ignite dapat yan ng pag-ibig mo sa kapwa mo. Maglalagablab dapat ang pagmamahal mo sa kanila. Mahal mo ba ang Diyos? Mahalin mo ang kapwa mo. Let us all stand.
Ano nga ba ang gagawin natin to go to heaven? Ang sagot, stop trying to inherit heaven by doing something. Instead, magtiwala tayo kay Jesucristo. At ang pananampalatayang iyan, kung ikaw ay tumanggap na kay Kristo, ang mag-i-ignite ng compassion within you. Magiging neighbor ka sa iba, a good neighbor sa kanila, gawan ka man nila ng mali. Magiging good neighbor ka sa kanila, pagtawanan ka man nila. Magiging good neighbor ka sa kanila. Kung may mga panahon na tinalikuran kanila noon, magiging good neighbor ka pa rin sa kanila. At ipapakita mo kung sino ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Panginoon namin, patawad sa mga pagkakataon na hindi namin na ipapakita yung image mo, na hindi na i-ignite ng pananampalataya namin yung compassion na meron kami. Patawad sa mga pagkakataon na pinipili lang namin kung sino yung tutulungan namin. Na pinipili lang namin kung sino yung uunawain namin. Napipiliin lamang namin yung mga tao na pwede naming tulungan at unawain. Patawad, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na may mga pagkakataon na nasasaktan ka namin kasi hindi kami nagiging good neighbor sa aming mga kapatid, sa aming kapwa. Patawad, O Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, pakalinisin mo kami ng banal na dugo ni Jesucristo. At tulungan mo kami na maging matapang sa lahat ng pagkakataon na ipakita na kami nga ay tumanggap na sa iyo, na meron kaming pananampalataya na kayang mag-fuel ng love, mercy, and compassion para sa aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoon, na maipakita ang pagpupuri sa iyo, ang pagdakila sa iyo. At yung katalinuhan na ibinigay mo sa amin, Panginoon, gagamitin namin yan para magkaroon ng lakas ng loob sa lahat ng pagkakataon na maging compassionate, loving, and merciful sa aming kapwa. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Ito po ang oras ng ating pagbibigay ng ikapu at handog sa ating Panginoon. Sabi po sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it. Ang tithes and offering po natin ay hindi lamang isang financial transaction dito sa ating church. Ito po ang ating acts of worship, trust, and obedience sa ating God. The tithe belongs to God. Ang salita pong tithe, ang ibig sabihin po nito ay tenth. Noong pasimula pa, in-establish na ng God na 10% of our increase ay para sa Kanya. Leviticus 27 verse 30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Ang tithe ay hindi isang donation. Ito ay pagbabalik natin sa God. Acknowledging na sa Kanya nagmumula at nanggagaling ang lahat ng meron tayo. Offerings are our reflection of our gratitude. Ang pagbibigay ng offering natin ay response to God's goodness. Offerings reflects our hearts. Pinapakita nito ang ating love, gratitude, and desire to invest in God's kingdom. 2 Corinthians 9:7, each man should give what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Ang God ay hindi tumitingin or after the amount na binibigay natin, dahil He's after the heart behind the amount. Giving is a test but also a promise. Ang pagbibigay ay isang spiritual test of faith.
Pero may kalakip itong divine promise sa atin. Kapag we honor God with our finances, He promises to bless us, not just with money, but with provision, protection, and peace. Hindi ibig sabihin na we give to get, but when we put God first, He takes care of the rest. Proverbs 3:9 and 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Nagbibigay tayo hindi dahil sa fear, obligation, or guilt. Nagbibigay tayo because we love God. It's a way of our worship and we put our trust in Him. Kaya po tayo po ay magkakaloob sa oras nito. Blessings na ipinagkakalob niyo po sa amin. Alam po namin, Panginoon, ng lahat ng meron kami, O God, ay nagmula po sa inyo. Kayo po ang source of everything, source of knowledge, at source, Lord God, ng aming finances, Lord God. Kaya nga po, Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mga kapatid namin na patuloy, Lord God, na nagtatrust sa inyo, Lord God. Ibinibigay nila ang kanilang ikapu at handog para sa inyo dahil mahal ka nga po namin, O God. Patuloy niyo pong pagpalain, Lord God, ang bawat isa, Lord God. Patuloy niyo pong ibalik ng siksik, liglig at umaapaw, Lord God, ang mga pagpapalang nagmumula po sa inyo, O God. At patuloy din po kayo ang mag-provide ng lahat ng pangangailangan, Lord God. Alam po namin dahil kayo po ang aming Diyos na aming nilalapitan at kami ay patuloy na nagtitiwala sa inyo, O God. Ang mga salaping ito, Lord God, na nalikom, patuloy niyo pong bigyan ng wisdom, Lord God, ang mahawak nito at patuloy, Lord God, na kayo po ang manguna, Lord God, sa lahat po, Lord God, ng mga projects, Lord God, po ng aming church, Lord God. Patuloy na pinupuri ka namin at pinapasalamatan. Ito po ang aming samot dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Tinatawagan po ang mga bata at ating po ipananalangin sila. Isang mabuting bagay po na dalhin natin ang mga bata
sa Panginoon. At sabi, train natin, guide ang mga batang ito upang sa kanilang paglaki, hindi po nila iwaglit ang mabubuting bagay na kanilang natutunan sa Panginoon. Sabi nga sa Proverbs 22:6, ituro sa mga bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malimutan. Kaya salamat sa mga magulang, mga kaanak ng kanilang mga anak ay dinala dito. Dahil nalulugod po ang Panginoon sa bawat isa, sa bawat buhay ng mga batang ito. Alam natin na ang Panginoon ay magbibigay sa kanila ng abilidad na sa kanilang paglaki ay magawa nila ang nararapat. Purihin po ang Panginoon. Sige, lay hands po natin ang mga batang ito. Dakilang Diyos, mapagmahal naming Ama. Salamat sa mga munting batang nandito, Panginoon, na tunay na hinuhubog mo sila para sa inyong kaharian, no God. Bless mo mga batang ito, Panginoon, at dalangin namin na sa kanilang munting kaisipan, Panginoon, ito'y lalaki, Panginoon, upang patuloy, Panginoon, magamit mo sa iyong kaluwalhatian. Yung kanilang munting liwanag, Panginoon, magsilbing liwanag sa kanilang mga tahanan, Panginoon, at gamitin mo nga po ang mga batang ito. Lord, ang kanilang buhay, dalangin po namin sa kanilang pag-aaral. Inyo po, Panginoon, bigyan sila ng mga kaalaman na sabi mo nga po, ito'y gagamitin mo sa iyong kalooban, Panginoon. Hindi po sila mananatili na tail, kundi magiging head po, Panginoon. Salamat sa pangakong iyan, Panginoon, dahil kine-claim po namin na magiging kagamit-gamit ang mga batang ito, Panginoon. Salamat sa buhay nila, Panginoon. At dalangin ko po na kung sino man may mga karamdaman, inyo pong pagalingin sila, Panginoon. At yung iba pang mga bata na wala po dito, pinagpe-pray din po namin na sila po na makasama pa namin na magpupuri sa inyo, Panginoon. Maging ang kanilang mga magulang, Panginoon. Ang mga guro, Panginoon, pagpalain niyo po sila. Salamat sa kanilang abilidad. Salamat sa karunungan na pinagkakaloob mo sa kanila upang mga batang ito'y maturuan ng nararapat, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na kanila po, Panginoon, na ibabahagi sa mga batang ito. Patuloy mo sang i-bless, Panginoon, at dalangin po namin, patuloy sila, Panginoon, na inyo po, Panginoon, na bless ng marami pa, Panginoon. Salamat po sa iyong buhay na pinagkaloob sa kanila, Panginoon. At patuloy sila magniningning na mayroon po, Panginoon, na kakaibang karunungan na nagmumula sa iyo. Kaya Lord, patuloy namin pinatatagubilin ang mga batang ito at ang mga gurong ito. Salamat sa buhay nila. Salamat ng maraming O God. Binabalik po namin sa iyo ang pinakamataas sa papuri at pagdakila. Sa matamis at manal na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Si Jesus Christ. Purihin natin ang ating God. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Sa Kanya nagmumula ang kagalingan, ang mga pagpapala, ang lahat-lahat, kapayapaan, kagalakan. Sa Kanya lamang. Kaya purihin natin ang God natin. Praise the Lord!
bibigyan ng papuri at pasasalamat. Sa iyo nagmumula ang lahat ng pagpapala, kagalakan, kagalingan. Sa iyo lamang yon nagmumula. Hallelujah! Hallelujah! Briga! Hallelujah! Pagpapala'y bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, sa kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, isigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, pagpapala'y bumubuhos na. Yes, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, hallelujah, sa kanya'y may tagumpay. Yes, Yahweh, sigaw ng lahat ng nilalang. Yahweh, Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Yes, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Praise you, Lord! Si Yahweh ang ating Diyos. Praise you, Lord! Sige po, patuloy natin purihin, patuloy natin itaas ang ating Diyos na buhay sa umagang ito. Hallelujah! We praise you, Lord! Hallelujah! Woo! Praise you, Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga, Lord, hindi ka po nagbabago, Panginoon. Ikaw ang aming Yahweh, O God. Salamat po ng walang hanggan minsan pa, O Diyos, na pinagtagumpay po ninyo muli ang umagang ito, Panginoon. Salamat po sa inyong pangako, Panginoon. Salamat sa inyong katapatan sa buhay namin. Hindi ka nga po nagbabago, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay namin, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa inyong mga salita na aming narinig ngayong umaga, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging compassion, Panginoon. Maging compassionate kami, Lord, hindi lamang, Panginoon, sa aming mga mahal sa buhay, hindi lamang, Panginoon, sa aming mga kapatiran, kundi, Panginoon, sa mga unbelievers, Panginoon, sa mga kakilala namin, Panginoon. Lord, na hindi pa po nakakakilala sa inyo. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging compassionate, Lord. Bigyan niyo po kami ng boldness, Panginoon. Lakas ng loob, Panginoon, maihayag, matulungan, Panginoon, ang mga unbelievers po, Panginoon Diyos. Salamat, Lord God. Salamat, Panginoon. Hindi namin ito magagawa, Lord, kung wala kayo sa aming mga buhay, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo po kami, Panginoon. Patuloy niyo po kami patatagin, palakasin, O God, ang aming mga pananampalataya, Panginoon Diyos. Salamat, O God. Hallelujah, O God. Lord, salamat po, Lord, sa aming Pastora Sharon na ginamit mo muli sa umagang ito, Panginoon. Dalangin namin na patuloy niyo po siyang bigyan ng kalakasan ng kanyang katawan, O God, upang patuloy pa ninyo siyang magamit, O God, sa ikalalaga na po na inyong banal na salita, O God. Double portion of your anointing, Panginoon, ipagkaloob mo sa aming Pastora Sharon, O God. Ilayo niyo siya lagi sa lahat ng uri ng sakit o ng mga karamdaman, O God. Special blessings po, Panginoon. Amin po, Lord, inihiling sa kanya, O God, inyo ipagkaloob sa kanya, maging ang kanyang buong pamilya, Panginoon Diyos. Lord, salamat maging sa inyong po mga anak na nandito, Lord, na nagbigay ng oras at panahon sa inyo, Panginoon Diyos. Alam namin, Lord, ang kanilang mga kahilingan, Panginoon, alam namin ang kanilang mga daladala, Panginoon, Lord. Narito sila, Lord, upang ito ibigay sa inyo, Panginoon, O God. Lord, tulungan niyo po ang aming mga kapatid na may mga problema, na may mga sakit, karamdaman sa oras na ito, Panginoon Diyos. Pagaling niyo po ang kanilang mga karamdaman, O God. Maging ang kanilang mga financial na pangailangan, Panginoon Diyos. Lord, kayo mag-provide, O God.
Lord, maraming po salamat muli. Muli natin palakpakan ang ating Panginoon. Hallelujah, Lord Jesus. We give you praise, Lord. Salamat po. Salamat, salamat. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, papasalamat din po kami, Lord God, sa lahat ng ginamit mo, Lord. Ang inyong mga anak na patuloy naglilingkod sa inyo. Ang aming pong music team, Panginoon. Salamat sa mga buhay nila. Salamat sa mga boses nila, Lord, na ginagamit, Panginoon, para kayo ay purihin, O Diyos. Patuloy namin dalangin na patuloy silang bigyan pa, Lord, ng magagandang boses, Panginoon, ng kanilang talento na ipinagkalo mo sa kanila. Patuloy nilang magamit sa inyong kaluluwalhati, Lord. Ang mga instrumentalist po namin, Panginoon Diyos, maging mga instrumentong aming ginamit, O God, patuloy niyong ingatan ito. Lord, ang lahat ng ang nag-pray, Lord, ang nag-exhort ng tithes and offering, thank you po, Lord. At sa lahat, Lord, ng mga kapatid din po namin na nasa likod, mga kabataan, O God, na nagtuturo sa mga bata, salamat sa mga buhay nila. Pagpalaan niyong patuloy ang kids ministry, Lord, ang ushering ministry, Panginoon, ang prayer ministry, at lahat ng ministry po ng aming church, Lord. I-bless mo po ito, Panginoon. Lord, maraming po salamat. Kami po muli ay mag-iwahiwalay, Panginoon. Taglayin po naman namin ang inyong blessing sa buhay po namin, Lord. Gamitin niyo po ninyo kami mightily, O God, sa labas, O God. Maraming po salamat. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, ating ilapit sa Panginoon ang ating mga kahilingan. Niniwala ako na ang Diyos natin ay nakikinig sa atin sa oras po na ito. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat po muli dahil ikaw ay ang aming Diyos na nagsabi sa amin na anuman ang aming hilingin sa inyong pangalan, ito po inyong pagkakaloob. Lord, salamat po sa katugunan po ng aming nilapit sa inyo ngayong umaga. Thank you, Father God. Mga kapatid, taas po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Ang walang hanggang pag-ibig ng ating Diyos Ama sa langit, ang pagmamahal ng ating Panginoon Kristo at ang pakikibisa ng Banal na Espiritu ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Ang lahat ng anak ng Diyos ay sumigaw ng malakas na Amen. Amen.